이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 23장 36절부터 49절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Ezekiel, chapter 23, verse 36 to 49. 여호와께서 또 내게 이르시되 인자야 네가 오홀라와 오홀리바를 심판하려느냐? 그러면 그 가증한 일을 그들에게 말하라. Sapagkat sila'y nagkasala ng pangangalo niya at ang dugo ay nasa kanilang mga kamay. Kasama ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay nagkasala sila sa pagsamba sa mga iyon at pinadaan sa apoy ang kanilang mga anak na kanilang ipinanganak sa akin bilang pagkain nila. 그 외에도 그들이 내게 행한 것이 있나니 당일에 내 성소를 더럽히며 내 안식일을 범하였도다. Sapagkat ng kanilang patayin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pumunta sila ng araw ding iyon sa aking sanktuaryo upang lapastanganin ito. Ganito ang kanilang ginawa sa aking bahay. 또 사절을 먼 곳에 보내 사람을 불러오게 하고 그들이 오매 그들을 위하여 목욕하며 눈썹을 그리며 스스로 단장하고 Naupo ka sa isang magarang upuan na may hapag na nakahanda sa harapan niyon, na siya mong pinaglapagan ng aking insenso at langis. 그물이여 편히 짓거리고 즐겼으며 또 광야에서 잡류와 술 취한 사람을 청하여 오매 그들이 팔찌를 그 손목에 끼우고 아름다운 관을 그 머리에 씌워도다. Na magkagayi sinabi ko, hindi ba nangangalo niya ngayon ang mga lalaki kapag sila'y nagpapaupa sa kanya? 그들이 그에게 나오기를 기생에게 나옴같이 음란한 여인 오홀라와 오홀리바에게 나왔은즉 Ngunit ang matutuwid na tao ang hatol sa kanila ng kahatulan na may hatol sa mga ngalunya at ang hatol sa mga babae na nagpadanak ng dugo, sapagkat sila'y mga ngalunya at ang dugo ay nasa kanilang mga kamay. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그들에게 무리를 올려보내 그들이 공포와 약탈을 당하게 하라. At babatuin sila ng hukbo at tatagain sila ng kanilang mga tabak. Papatayin nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae at susunugin ng apoy ang kanilang mga bahay. 이같이 내가 이 땅에서 음란을 그치게 한즉 모든 여인이 정신이 깨어 너희 음행을 본받지 아니하리라. At sisingilin ang inyong kahalayan sa inyo at inyong papasanin ang mga kaparusahan para sa inyong makasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos. 아멘. Amen. 오홀라와 오홀리바의 멸망이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, mensaheng tatanggapin natin na may pamagat na ang pagkasira ni Ohola at Oholiba. 그러면 얼른 보면요. 오홀라가 누구, 오홀리바가 누구냐? 이렇게 말할 사람들도 있을 거예요. Maaring may magsabi sa atin, sa binasa natin, sino ba itong si Ohola o Oholiba? 그래서 성경을 많이 읽어봐야 돼요. 오홀라와 오홀리바도 모르면 나 성경 안 읽었구나 그리 알게 되는 거야. Kaya dapat talaga tayo magbasa ng Biblia dahil kung hindi mo kilala ang mga to, ibig sabihin hindi ka nagbasa. 자, 오홀라와 오홀리바도 오홀라는 북이스라엘을 뜻하고 오홀리바는 남유다를 뜻해요. Ang kahulugan ng Ohola, ito'y patungkol sa Hilagang Israel at ang Oholiba naman ay Timog Huda. 그럼 이들은 이제 한마디로 이스라엘의 멸망이라는 뜻이죠. O sa ibang salita, ito'y kahulugan na ang pagkasira ng Israel. 이스라엘은 어떻게 부름받았고 어떤 존재였습니까? At paano nga ba tinawag ang Israel? Anong klase ba itong kanilang pagkakilanlan? 이스라엘은 아브라함과 다윗의 자손으로 이루어진 존재들이에요. Ang Israel, ito'y bayan o mga taon na nabuo mula sa lipi ni Abraham at David. 이 아브라함을 부르신 그 근원을 잘 알아야 되겠죠. Kaya dapat na maalaman nila yung tungkol kay Abraham na pinagmumula ng pagpapala. 하나님께서 아브라함을 갈대아 우르에서 부르신 것은요. 바벨탑 사건 이후에 타락과 우상에 빠진 그곳에서 빠져나와서 오직 그리스도 언약 붙들고 누리며 전하게 하시기 위해서 부르셨어요. Pagkatapos nga ng pangyayari ng Tore ng Babel, ay dumating na tinawag ng Diyos itong si Abraham mula sa lugar ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Kaldea ng Ur upang sa lahat ng mga bansa ipahayag niya ang mensahe ng Panginoon. 오늘 우리도 마찬가지입니다. Ganon din sa atin ngayon. 아담 이후 모든 각 사람이 이제 각기 이 인생을 살다가 가는데 인생을 사는 기간 동안에 오직 그리스도 언약 붙들고 구원 받는 게 인생의 목적이에요.
At pagkatapos nga ni Adan, ang lahat ng mga sumunod na tao, nabubuhay sila para sa kanilang kaligtasan, para sa iba na matulungan din nilang maligtas. 예, 아브라함이 부름받고 이제 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉으로 이어지며 이스라엘이요 애굽에서 큰 민족으로 번성했어요. At tinawagan ng Diyos itong si Abraham hanggang sa mga sumunod sa kanya, kila Isaac, Jacob at Jose, at nangyari nga na nabuo ang kanilang bansa. 근데 여러분 알다시피요. 애굽의 총리 요셉 이후에 이제 그리스도 언약이 또 희미해지면서 이스라엘이 애굽에서 노예로 전락해 버렸어요. Ngunit matapos na namatay na, lumipas na si Jose na naging gobernador sa Ehipto, ay naging unti-unting nawala sa kanila yung tipan ng Diyos, kaya sila ay naging mga alipin sa Ehipto. 오직 그리스도 언약 붙들고 누리며 온 애굽에 이 복음 전하며 지도자로 서야 될 이스라엘이요. 애굽에서 섬기는 우상 섬기며 거기서 이제 고기나 얻어먹고 즐기며 살았어요. Ang dapat sana ay pinanghawakan nila ang tipan ni Kristo, naranasan nila at pinahayag nila sa buong Ehipto at bilang mga tagapanguna doon. Ngunit sila nakiisa sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na naroroon, kumakain ng mga karne na inihain doon. 노예된 이스라엘은요. 애굽에 간 지 430년 후에 모세를 통해서 오직 그리스도의 피 언약 붙들고 출애굽하여 가나안을 점령하여 이제 이스라엘 나라를 세우게 하셨지요. At pagkatapos nga ng 430 years ng pagkaalipin sa panguna ni Moises, ay nagpahid sila ng dugo ng tipan ni Kristo at sila ay napalaya at sila ay tinatag muling bilang bansa doon sa Kanaan. 근데 솔로몬 왕 이후에요. 오직 그리스도 붙들지 못하고 또 나중심으로 빠지며 북이스라엘과 남유다로 갈라진 거예요. Gayunpaman, sa panahon ni Haring Solomon, dahil hindi kay Kristo kundi sa sarili siya naging sentro, nahati ngayon ang bansa na ito sa Hilaga at sa Timog, ang Israel at Huda. 오늘 본문에 이제 오홀라라고 나오는 이 오홀라는요. 북이스라엘을 뜻하는데 북이스라엘은 제멋대로 장막을 짓고 지 멋대로 장막을 짓고 금송아지 우상 종교를 만들어 이제 단과 베델에 세워가지고요 섬겼어요. 그래서 오홀라라는 별명을 붙였습니다. At ang ibinansag na o pinangalan sa hilagang kaharian ng Israel ay Ohola, na ibig sabihin siya yung gumawa ng kanyang sariling tolda, kung saan gumawa siya ng gintong guya na Diyos-Diyosan, ganitong relihiyon, at andun yung pagsamba nila kay Dan at sa Bethel. 오홀라라는 말은 그녀의 장막이라는 뜻이에요. Ang kahulugan ng Ohola ay kanyang tolda. 우리도 육신의 장막을 다 입고 있잖아요. Tayo rin naman, meron tayong physical na katawan o tolda, matatawag natin. 이 장막이 나의 장막입니까? 하나님의 장막입니까? Pero itong tolda o tent na to, kanino ba to? Sa atin o sa Diyos? 근데 대부분 나의 장막이야. Pero karamihan ng mga tao, inisip nila kanila to. 그게 오홀라라는 뜻이에요. Yun ang ibig sabihin ng Ohola. 남유다는 이제 오홀리바라고 별명을 붙였는데요. 하나님이 나의 장막이 그녀 안에 있다라는 의미로 오홀리바라고 별명을 붙인 거예요. At ang ibinansag naman sa Timog Huda ay Oholiba, na ang kahulugan ng aking tolda ay nasa kanya. 되게 이제 에스겔 강의를 잘 안 하기 때문에 신학자라는 사람들도요. 오홀라가 뭔가, 오홀리바가 누군가 잘 모르는데 오늘 여러분 오홀라, 오홀리바를 이름만 알아도 상당히 유식해졌습니다. Dahil karaniwan, hindi talagang ginagamit sa mga mensahe itong aklat ng Ezekiel. Kaya't makikita natin walang gaanong nakakaalam ng Ohola o Oholiba o kahulugan nito. 첫째로 오홀라와 오홀리바의 영적 문제가 무엇인가 살펴보십시다. Una, tignan natin ano ang spiritual na problema ni Ohola at Oholiba. 대부분 북이스라엘과 남유다는요. 이제 따로 떨어져서 따로따로 언급되지만 오늘 본문에는 오홀라와 오홀리바는 함께 등장합니다. At karaniwan ay magkahiwalay na binabanggit ang Hilagang Israel at ang Timog Huda. Ngunit ngayon sa binasa natin ay magkasama sila. 에스겔서에만 나오는 내용인데요. 에스겔은 애굽에서 번성한 이스라엘을 한 어머니의 두 딸인
오홀라와 오홀리바로 표현한 거예요. At sinabi nga ni Ezekiel dito na ang Israel na naging masaganan sa Ehipto, sila ay dalawang magkapatid na babae na may isang ina. 이들은 이제 처녀 시절, 그러니까 애굽 때부터 애굽에서 가증한 우상 숭배에 물들어 있었어요. Na mula pa lamang doon sa Ehipto, ay andun na yung kanilang pakikisa sa mga Diyos-Diyosan. 애굽에서 처녀 때부터 이 젖가슴이 이제 눌리고 만짐을 받고 뭐 그런 내용들이 오늘 본문 앞에 나와요. At sa mga unang bersikulo na binasa natin, makikita natin yung kanilang mga kahalayan na ginawa doon sa Ehipto dahil sa kanilang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kanilang kadalagahan pa doon. 그래서 아브라함의 후손인 그들이요, 이제 요셉 이후에 애굽에서부터 가증한 우상 숭배에 물들어 있었어요. Kaya nga, matapos yung panahon ni Jose, makikita natin napakaraming mga Diyos-Diyosan na naroon. 에스겔은 본문 비유를 통해서요, 남유다가 뭐 그렇다고 그래서 북이스라엘보다 더 낫지 못하고 더 악했다는 말을 지금 하고 있어요. At sinabi nga rin dito ni Ezekiel na ang Timog Huda ay hindi matatawag na mas mainam kaysa sa hilagang Israel. Sila ay higit pa na mas masama kaysa dito. 이제 6월절 어린 양의 피 바른 날 애굽에서 출애굽하여 성막과 율법을 받아 이제 새 출발한 게 이스라엘이었죠. Nakita natin na noon sa panahon ng Exodus, ang Israel ang umalis sa Ehipto nang kanilang ipinahid ang dugo ng Cordero doon sa hamba ng kanilang mga pintuan. 근데 북이스라엘이나 남유다, 사마리아와 예루살렘에 붙은 이 하나님의 복음이요, 주변국들에서 유입된 가증한 우상들로 완전히 더러워졌다는 것이에요. Pero gayon pa man, kapag makikita natin ang hilagang Israel man o ang Timog Huda, ay yung mga Diyos-Diyosan, yung mga kasuklam-suklam na mga gawain ng mga taga-Samaria, ay kanilang ginawa. 우리는 하나님의 성전이 되었습니다. Tayo ngayon ay naging mga templo na ng Diyos. 근데 아직도 나는 내 것 그러면요, 나는 오홀라요. Pero kung tinatawag pa rin natin na ating sarili, tayo'y ohola. 나는 하나님의 성전이 되었습니다 하고 고백은 하는데도 내가 나의 주인 되면 오홀리바요. Kung sinasabi mo na ikaw'y templo na ng Diyos, pero ikaw pa rin Panginoon ng buhay mo, oholiba ka namang matatawag. 차라리 오홀라만 괜찮은데요, 오홀리바는 하나님의 장막이 내 안에 있다라는 이름을 가지면서도 내가 나의 주인이요, 세상과 더 우상을 숭배해요. Ay sana kung ohola ka, ngunit sinasabi na nasa iyo ang tolda, ang templo ng Diyos, ngunit ikaw pa rin ay nakatuon sa mga bagay sa sanlibutan. 그러면서 오늘 본문은요, 그리스도 언약의 핵심인 성전마저 가증한 것들로 뒤덮여 버렸다는 거예요. Kaya maging sa templo, itong sentro na tipan ni Kristo, sabi ay nabalutan ngayon ng mga kasuklam-suklam na gawain. 여러분, 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba si Yesu Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas? 그러면 하나님의 자녀가 됐어요. Kung gayon, naging mga anak na kayo ng Diyos. 이제 하나님의 성전이 되었어요. Naging templo na kayo ng Diyos. 그러면 나는 내 것이 아니요, 그리스도의 것이요, 하나님의 것입니다. Kaya't hindi na tayo sa sarili natin, kundi sa Diyos na, kay Kristo na. 근데 성전된 내가 가증한 것들로 뒤덮여 나 중심, 돈 중심, 세상 중심 이러고 있으면요, 오홀라와 올리바가 되는 거예요. Pero kung tayo na naging templo, anak na ng Diyos, ay nakasentro pa rin sa sarili, sa pera, o sa mga bagay sa mundo, tayo'y ohola at oholiba. 그렇게 이제 우리 이 실제 삶 속에서도 국가 정치 분야에서도 이 실제 이제 모든 생활에서도 다른 세상 이제 이 주요 강대국들과 음행을 즐겼고 세상 따라가고 오직 그리스도 언약만을 붙들어야 할 이 성전마저도요, 우상들을 비롯한 가증한 것들에 뒤덮여 버렸어요. Kaya't makikita natin mag-isa, templo na dapat yung sentro nito ay tipan ni Kristo, ay naging lugar ngayon ng mga nasa politiko man, kung nandun yung mga kahalayan, pakikiapid, at mga kapangyarihan na ginamit nila dito. 물론 북이스라엘, 오홀라라고 표현된 북이스라엘은요, 성전 대신에 이제 남유다, 이 예루살렘의 성전이 있기 때문에
이제 예루살렘으로 가면 안 되잖아요. 그래서 성전 대신 베델과 단에 금송아지를 만들어 신당을 만들고 그걸 섬기게 했어요. 그게 사마리아 북이스라엘이에요. At ang Hilang Israel, makikita natin na wala ring pinagkaiba yung Jerusalem sa Samaria na gumawa sila ng kanilang mga gintong guya at ng mga bandana nito. Makita natin ginawa sa Bethel at sa Dan, sa halip na templo. 그러나 남유다, 예루살렘 성전이 그들 안에 있었지만 북이스라엘보다 더 음란에 빠진 거예요. Na kahit na sa Timuguda nandun ang templo ng Diyos, mas malala pa sila kaysa sa Hilagang Israel na andun yung mga kahalayan nila na pagsama sa mga Diyos-Diyosan o pakikiapit. 이 메시지가 주어지는 시점, 이제 남유다가 망하기 2, 3년 전에요. 이미 북이스라엘, 사마리아는 130년 전에 멸망했었어요. Nakita natin ang panahon ibinigay ang mensahe na ito ay mga 2 hanggang 3 taon bago tuluyan na wasak ang Huda at ganap na winasak maging ang Samaria sa loob ng 130 na mga taon. 그 형제 나라인 북이스라엘, 오홀라가 왜 망했을까? 이걸 생각해 봐야 될 것 아니요. 그런데 올리바는, 이 예루살렘은, 남유다는 그토록 선지자들을 보내고 얘기하고 돌이키도록 말씀했는데도 듣지 않았어요. Bakit napahamak ang Hilagang Israel? Dapat sana ay nag-isip na sila, ngunit sa halip ay sumaba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan at nakinig sa mga bulang tagapagturo. 지금 모든 기독교인이라는 사람들에게 이 복음이 어찌됐건 선포되어지고 있습니다. Ngayon, sa anumang paraan ay pinahayag ang ebanghelyo sa mga mananampalataya. 근데 올리바가 되어서요. 나중심이요, 돈중심이요, 지금 오직 그리스도 별 생각이 없어요. Ngunit kung sila ay ohola o oholiba, sila ay nakasentro pa rin sa sarili, sa pera o sa mundo, at hindi si Kristo. 그러다 보니 일반 기독교인에게 물어보세요. 왜 꼭 예수 믿어야 됩니까? 몰라요. Kaya pag tinanong mo yung karaniwang believer, sabi mo, ba't kailangan ng palataya kay Yesu Kristo? Wala silang eksaktong sagot. 예수 믿는다는 게 뭡니까? 모른다니까. Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya kay Yesu Kristo? Hindi nila alam. 예수 믿는 사람은 어떻게 살아야 됩니까? 몰라요. 올리바요. Paano ba dapat mamuhay ang isang tumanggap na ng kaligtasan? Hindi rin nila alam. So, oholi ba sila? 그래서 오늘 오홀라와 오홀리바의 영적 문제를 잘 붙들고 이게 내 문제구나 깨달으면 오늘 어마어마한 이 응답의 문이 열릴 것입니다. Kaya tignan natin yung spiritual na problema ni Ohola at Oholiba na makita rin natin, ito pala yung problema ko ngayon at makatanggap tayo ng sagot. 자, 두 번째로 하나님을 신랑으로 모신 게 이스라엘이에요. 이 이스라엘의 가증한 음행을 한번 살펴보십시다. At ikalawa, tignan natin yung kasuklam-suklam na pakikiapid ng Israel, siya na may Diyos bilang kanyang asawa. 오늘 주 예수 그리스도를 신랑으로 모신 이 영적 이스라엘인 우리가 하나님의 성전이 되었잖아요. Tayo na spiritual na Israel, kung saan ang Diyos ay katulad na ating asawa, 오홀라와 올리바의 행음은요, 우상가의 행음, 그들의 손에 묻은 피는 자식을 우상에게 드리며 흘린 피를 지금 가리켜요. dito nga ay makikita natin yung kahalayan, pakikiapid, Ohola ni Oholiba, na andun yung pakisa sa mga Diyos-Diyosan at ang dugo ay nasa kanilang mga kamay dahil inalay nila sa mga Diyos-Diyosan yung mga anak nila. 오홀라와 올리바는요, 우상들과 행음하고 쉽게 말하면 나중심으로 살고 돈중심으로 살고 세상 중심으로 살았어요. Si Ohola o Oholiba ay andun yung pakikiapid nila sa mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin namuhay silang sentro sa sarili nila, sa pera o sa mga bagay na pisikal sa mundo. 더 나아가 여호와께 낳아준 지 아들들 딸들을요 불 속으로 지나가게 하면서 우상들에게 제물로 바쳤어요. Na maging ang kanilang mga anak ay sinunod nila doon sa apoy para ihandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. 낳은 아이들을 이미 이 말하기 시작할 때 이제 3살, 4살 이전에 창세기 1, 2, 3장은 가르쳐야 될 것 아니에요. 근데 전부 나중심, 돈중심 속으로요 세상 아이로
우상의 제물로 바쳐버린 거예요. Na sa mga bata na ito, bago pa man sila magsalita, kung may edad 2 anyos o 3 anyos sila, dapat na ituro sa kanila yung Genesis 1, 2 at 3. Ngunit sila ay sa kabaliktaran, no? Bilang mga nasa mundo o physical, nakasentro sa pera at sa sarili. Kaya ito yung kinahinatnan, inalay nila sa Diyos-Diyosan. 여러분 이제 어미의 뱃속에 잉태된 아이부터 예수께서는 말씀하셨어요. 그런 어린아이로 내게 오게 하라고 말씀하셨어요. Diba't sinabi ng Panginoong Jesus, ito mga munting bata na to, hayaang lumapit sa Kanya. 왜 꼭 예수께로 데리고 가야 됩니까? Bakit kailangan nating ilapit kay Jesus? 이 아이도 본래는 창세기 1장, 2장에 이제 본래 하나님과 함께하는 아이였어요. Dahil kabilang ang mga bata na to sa Genesis 1 at 2 na sa original ay kasama ang Diyos. 근데 아담과 함께 우리 모든 사람이 하나님께 반역하여 선악과를 범하고 마귀의 거짓말을 붙드는 순간 이 아이도 함께 타락하여 영원한 지옥 형벌을 선고받은 거예요. Nung kabilang kay Adan, nang tayo ay naniwala sa kasinungalingan ng Diablo, tayo ay nahulog sa pagkasira at tayo sinentensyahan sa wala hanggang impyerno at kasama yung mga bata na ito doon. 그러나 하나님은 우리 모두를 사랑하사 독생자 그리스도를 약속하셨어요. Ngayon man, inibig tayo ng Diyos at ipinangako niya si Kristo. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영원한 생명을 주시기 위함이라고. Upang sino mang manampalataya, hindi mapahamak, kundi bigyan ng buhay na walang hanggan. 그 그리스도 예수님이 그 어린 아이도 내게 오게 하라고 말씀하신 이유가 그것입니다. Ito rin yung dahilan bakit sinabi ni Jesus na ilapit sa kanya ang mga bata. 그럼 뱃속에 잉태된 순간부터 계속 이 아이를 데리고 기도로 예수께로 나아가야 돼요. Pinagbubuntis pa lang sa sinapupunan, dapat na ilapit na kay Jesus yung mga bata sa pamamagitan ng pananalangin. 이제 내 손이 예수님의 손이 되어 이 아이의 머리에 안수하고 기도해야 되는 거예요. At yung kamay mo ay maging kamay ng Panginoong Jesus na ipatong mo sa ulo ng mga bata, ipanalangin at pagpalain sila. 근데 요즘 크리스찬들도 아이들을 지금 어떻게 잉태하고 어떻게 출산해서 어떻게 키우고 있습니까? Pero ngayon, tignan natin yung paraan, paanong pinagbubuntis, ipapanganak, at palalakihin yung mga bata. 초등학교 가기 전에 구원의 길은 아이들이 확실히 알고 있습니까? 그게 뭔 말인지 모르고 있습니까? Kung bago pa pumasok sa elementarya yung bata, alam na ba nila yung daan ng kaligtasan o hindi pa? 모르고 있다면요. 그 아이를 우상의 제물로 불속을 지나가게 하는 이미 그런 대로 받쳐져 버린 아이예요. Kung hindi pa, ay matatawag natin yung mga bata na to ay kahalintulad dito sa mga sinunog at inalay doon sa mga Diyos-Diyosan. 여호와의 자녀들로 양육을 맡겼는데 그분의 아내인 우리에 의해서 우상들의 제물로 드려진 거예요. Na ipinagkatiwala ng Diyos para alagaan yung mga bata, ngunit inalay sa mga Diyos-Diyosan. 물론 이들이 이제 그리스도를 하나님을 완전히 버린 것은 아니었어요. Bagamat hindi sila ganap na pinabayaan. 나 중심, 세상 중심, 돈 중심으로 행음한 바로 그날에 자기 아들들을 잡아 우상들에게 바친 바로 그날에 여호와의 성전도 찾았어요. 예배드리러 다녀. Sinabi rin sa kanila nung araw mismo na ginawa nila itong kasuklam-suklam na bagay na to, ng pag-alay ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan, ay dinungisan pa nila yung templo sa kanilang mga gawa. 가증한 짓을 저지르면서도 동시에 여호와를 찾는 자들에 의해 하나님의 성전도 더러워지고 안식일 주일도 더러워진 거예요. Sa kanilang mga kasuklam-suklam na mga gawain, sa paningin ng Panginoon, di lamang ang templo, maging ang araw ng pamamahinga o sabat ay dinungisan nila. 여호와께 예배드리기 위한 전제 조건에 해당하는 이 성전은 거룩해야 돼요. Ang templo na siyang kinakailangan sa pagsamba sa Panginoon ay dapat na maging banal. 각 개인의 성전된 우리 각 사람도 거룩해야 되지만 우리 교회도 거룩해야 되는 거예요. Tayo rin na templo ng Diyos at ang ating mga simbahan ay dapat maging banal. 우리가 일주일 중에 주일날 이 예배 드리는 것은 모든 날이 하나님의 것임을 인정하며
주일날 모여서 예배하는 거예요. At sa mga ibang 6 na araw bago ang linggo, kilalanin natin ito ay araw na para sa Diyos at pagdating ng linggo, magtitipon-tipon sa pagsamba. 근데 성전의 거룩함도 더러워져 버렸고 이제 주일의 거룩함도 철저히 세속화되어 버린 거예요. Kasi sinabi nila na ang araw man ng pamamahinga o ang templo ay dinumihan nila. 북이스라엘은요, 당시 가장 강한 강대국이었던 아수르에 동화돼서 야, 우리도 아수르처럼 살기를 원했어요. Ang ilagang Israel noon, andun yung pagnanais nila na maging katulad sila ng Assyria na napakalakas na bansa sa panahon noon. 그래서 그들은 아수르가 섬기던 우상들을 가져와서요, 섬겼어요. Kaya yung mga Diyos-Diyosa ng mga Assyrian, yun ay dinala nila at itinago. 아수르의 문물과 제도를 도입해서 배우고 따랐어요. Sinunod nila yung kultura, yung sistema ng mga to. 이것이 하나님 앞에 극도로 가증한 죄였습니다. At ito nga ay napakatindi, nakasuklam-suklam na kasalanan sa harap ng Diyos. 오늘 우리도요, 교회 다니면서도 나는 집이 없으니까 가난하다, 어렵다. 나는 차도 없으니까 불편하고 힘들다. 이러는 사람이 많아요. At halimbawa sa ating mga nagsisimba, maaaring reklamo sila o ang hirap ng buhay ko, ang hirap ng kalagayan ko, wala akong bahay, wala akong sasakyan. 그게 문물이 발달되고 그런 세상의 가치관은 그럴 수 있으나 우리는요, 그리스도 안으로 들어왔어요. 모든 문제 끝났어요. 이제 하나님과 함께해요. 어떤 상황이 있어도 괜찮아요. Sa paningin man ng mundo, ito yung basehan ng halaga. Pero tayo ay mga anak na ng Diyos, nasa loob tayo ng Panginoon, nalutas na lahat ng mga problema natin. 근데 나는 수입이 작아서 가난하다, 집이 없어서 어렵다, 이래서 힘들다, 그러고 앉아있으면요, 아수르에 잡혀 있는 거예요. 세상에 잡혀 있는 거예요. Pero kung nakaupo ka lang sa isang tabi at nagmumukmuk ka na konti lang kinita ko, wala akong bahay, wala akong sasakyan, mahirap ang kalagayan ng buhay ko, katulad ka lang na nasa ilalim ka ng mga taga-Assyria. 그런 마음, 생각, 행위 자체가 그리스도를 나의 구주로 신랑으로 모신 우리의 가증한 음행이라 그 말이에요. At sa puso't isipan nga natin, kalin tulad ito ng kasuklam-suklam na pakikiapid. 오직 그리스도만 붙들면 돼요. Tanging si Kristo lang dapat ang panghawakan mo. 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 보화가 다 감춰져 있어요. Dahil kay Kristo nakatago lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. 그리스도는 우주 만물의 주인이세요. Si Kristo ang Panginoon ng langit at lupa. 그 그리스도 예수님이 나의 주님이시오, 나의 신랑이시오, 나의 하나님이세요. Si Kristo Jesus ang ating Panginoon, siya ang ating asawa at ating Diyos. 그러면 뭘 누려야 될까요? Ano dapat maranasan natin? 세상과 나를 누려야 될까요? 그리스도를 오직으로 붙들고 누려야 될까요? Ang sanlibutan ba o panghawakan natin tayong si Kristo at siyang maranasan natin? 근데 세상도 붙들고 그리스도도 가끔 섬기고 이걸 혼합주의라고 그래요. Pero kung si Kristo, panghawakan natin minsan at paminsan-minsan sa mga bagay din sa mundo ay babaling tayo, ito yung tinatawag na syncretismo. 그러면 세 번째로 혼합주의의 늪에 빠진 오홀라와 오올리바에 관해서 한번 살펴보십시다. At ikatignan natin itong katubigan ng syncretismo kung saan nahulog ito si Ohola at si Oholiba. 이들은 우상숭배 한다며 하지만요, 여호와를 버리지는 않았어요. Na kahit na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sinasabi nila na hindi naman nila iniwan ng Diyos. Ang 이들에게 Panginoon. 여호와와 바알은요, 양자 택일의 문제가 아니라 상호 보완적 관계였어요. Isip nila na wala magiging problema sa pagitan ng Panginoon o ni Baal na maaring sila ay magsalitan. 이들은 종교적 혼합주의자들로요. WCC가 그래. 여호와를 섬기는 피제사 안에 여러 우상 숭배를 수용하는 것이 가능하다고 보았어요. Ay tulad ito ng masasabi ngayon ng WCC na grupo, andun yung religious syncretism na matatawag natin, na naniniwala silang posible
na kasama yung ibang mga Diyos-Diyosan, ay andun din naman yung paghahandog ng dugo sa pagsamba sa Panginoon. 오늘날 대부분의 교회가 이 혼합주의에 빠져버렸어요. At ngayon, maraming mga simbahan na nahulog dito. 이 혼합주의는 에스겔 시대의 새로운 현상이 아니었어요. O matatawag natin ito parang unified religion na hindi na to bago maging sa panahon man ni Ezekiel. 열왕기상 18장에 보면요. 아합 시대에 북이스라엘 아합 왕 시대에 엘리야는 갈멜산에서 이스라엘 백성들에게 이제 이 말씀한 내용을 열왕기상 18장 21절에 보면 나와요. Nakita natin to sa unang hari, chapter 18 verse 21, na sa panahon ni Ahab, niling yung mga kay Elias at sa mga propeta na naroon. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 그랬어요. Sinabi nga doon, ano ang pipiliin mo? Ang Panginoon ba o si Baal? Kung yun ay yun ang sundin. 오늘 우리에게도 마찬가지 똑같은 말이에요. Kalintulad sa atin, ito rin yung katanungan. 너희가 어느 때까지 세상과 그리스도 사이에 머뭇머뭇하려느냐? 그리스도가 오직 하나님이면 그를 따르고 세상이 오직 중요하면 그를 따를지니라 그 말이야. Nakahalintulad, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Kung ang mundo, sumunod kayo sa mundo. 근데요, 오늘날도 마찬가지요. 오직 그리스도만 외치면요, 저것들 좀 이상하다. 응? 이상해. 그렇게 말해요. Kaya sa panahon ngayon, kapag sinabi mo tanging si Kristo, parang kakaiba sa kanila yon. 하나님의 자녀요, 성전된 우리가요, 나 중심, 돈 중심에 빠지고 세상 중심에 빠지면요, 오홀라와 오홀리바의 모습 그대로예요. Pero kung tayo ng mga anak o templo na ng Diyos ay nahulog sa pagiging sentro sa sarili, sa pera at sa mundo, kalintulad tayo ni Ohola o Oholiba. 발, 아세라, 몰록 이런 걸 숭배하면서도요, 여호와의 성전을 찾아 여호와께 예배드렸기 때문에 이들은요, 완전 혼합주의라. 이것도 아니고 저것도 아니에요. Dahil magkakahalo, Baal, kay Asherah o si Molek, sinasamba nila, sumasamba rin sila sa templo, hindi mapagkilalan ngayon. Ito yung tinatawag natin na halo-halo o sinkretismo. 이들은요, 오홀리바는 옛날부터 애굽 노예 생활할 때부터 이제 붙들었던 그 애굽 우상들을 들여와서 은밀하게 숭배했었고, 아수르의 우상 들여와서 영적으로 음행을 일삼았고, 또 남유다는요, 저 바벨론의 우상을 들여와서 섬겼어요. Na dito yung makikita natin si Ola, nagdala siya ng mga Diyos-Diyosan galing sa Ehipto at palihim na sinamba mga to. Nagdala rin ng mga Diyos-Diyosan galing sa Assyria at nagkaroon nga ng espiritual na pakikiapid. At ang hilagang Israel din naman ay nagdala rin sila ng mga galing pa ang Huda galing sa Babylonia at nagkahalo-halo. 그 결과 북이스라엘로 표현된 오홀라는 BC 721년에 아수르에 의해서 완전 멸망당했어요. Yan makikita natin na hilagang Israel ganap na winasak na Assyria noong 721 BC. 오홀라의 죄가 무엇입니까? Ano ba yung kasalanan ni Ohola? 오홀라의 죄는 오직 그리스도 이 복음을 비빔밥으로 만들어버린 혼합주의였어요. Makikita natin na ang kasalanan niya yung sikretismo kung saan tanging si Kristo, ang mabuting balita, ay hinaluan niya ng kung ano-ano. 그리스도 믿는다고 말하면서요, 세상 방법으로 살고 나 중심으로 살고 돈 중심으로 살고 여러 우상들을 섞어서 섬긴 거예요. Naniniwala man siya kay Kristo, ngunit sa buhay niya ay nakasentro pa rin siya sa sarili, sa pera o sa mundo, at sinamahan pa niya ng iba pang mga Diyos-Diyosan. 이런 말 하면요, 아이고 목사님 너무 그렇게 근본주의로 빠지면 안 됩니다. 예수 믿어도 적당히 믿어야 돼요. 그런 사람이 많아요. Maraming tao siguro na magsasabi, kung marinig nito, fundamentalist ba tayo na kailangan si Kristo lang? 그러면 오홀라와 오홀리바처럼 망하는 길밖에 없어요.
Pero kung ganito yung takbo ay walang magagawa kundi mapahamak katulad ni Ohola o Oholiba. 그게 오늘의 결론이 그거예요. 오홀라와 올리바의 길은 멸망길입니다. Sa ating konklusyon, ito, ang daan ni Ohola at Oholiba ay tungo sa pagkasira o kapahamakan. 오늘 본문에는 이 두 여인 오홀라와 올리바가 그들의 음행과 배신으로 인해서 하나님의 심판을 받는 내용이 다뤄지고 있어요. Dito sa binasa natin ay may dalawang story tungkol sa dalawang babae na si Ohola at Oholiba na hinatulan ng Diyos dahil sa kanilang pakikiapid at sa kanilang pagtalikod sa Diyos. 이건 옛날 먼 동네 이야기가 아니에요. Dito lumang kwento na noon pa. 오늘 우리의 상황에 이 말씀을 통해서 하나님이 지금 말씀하시는 거예요. Dito sa mensahe na ito mismo yung sitwasyon o kalagayan natin ngayon. 그럼 오늘 우리는 이 이스라엘이 멸망했던 이 모든 상황을 보면서도요. 오홀라와 올리바가 걷던 길을 우리도 가고 있지는 않은지 점검해 봐야 되겠죠. Kaya ngayon, kung titignan natin yung lahat ng sitwasyon, bakit ang Israel ay ganap na nawasak, dapat din nating examinin yung sarili natin kung sumusunod ba tayo sa daan ni Ohola o Oholiba. 남유다인 오홀리바는요. 북이스라엘인 오홀라가 망하는 것을 보면서도 그 나라가 왜 망했는지 깨닫지 못하고 그로 인해 아무런 교훈도 받지 못했어요. Kaya nga ang Timog Huda na kahit nakakita na nila yung pagkasira ng hilagang Israel, ay hindi pa rin sila nakaunawa at wala silang natutunan mula roon. 바벨론은요. 선조 아브라함이 갈대아에서 이제 이 본토 친척 아비집을 떠나 나왔는데 바로 그 갈대아가 바벨론이에요. Makikita natin itong Kaldea ng Ur na kung saan ay umalis si Abraham ay binalikan muli nito ng mga taga-Huda. Ito yung Babylonia. 근데 선조 아브라함이 그 갈대아에서 나온 지 1000년이 넘었는데요. 이 남유다인 이 오홀리바가 다시 그 갈대아의 벽화를 보고요. 그 갈대아의 모습, 긴 이 천으로 머리를 감고 멋진 이제 대를 메고 이렇게 수염을 길고 이 한 것을 보면서요. 야, 멋있다. 침을 질질 흘린 거예요. Makikita natin na may libong taon na yung lumipas matapos na lumabas si Abraham mula dito sa unang Kaldea, ngunit ang masaksihan ni Oholiba o Ohola, itong mga itsura nila na mahaba yung mga bigote, ganun din ay magaling mga buhok nila, ay naakit sila sa mga ito na parang naglaluhay sila. 하나님께서 무엇 때문에 아브라함을 그 본토 친척 아비집을 떠나게 하여 오직 그리스도 붙들고 가나안 땅에 머물게 하셨는지를 잊어버린 거예요. Nakalimutan nila ngayon yung dahilan bakit umalis si Abraham doon, bakit siya napunta sa Kanaan at nanatili doon. 그러면서 아브라함이 나왔던 그 갈대아예요. 좋네. 너무 아름답네. 멋있네. 이러면서 이제 갈대아의 우상을 섬기기 시작한 거예요. Na itong lugar ng Kaldea kung saan inalisan ni Abraham ay muli binalikan nila dahil naakit sila sa kagandahan nito at nais nila manatili doon. 아수르나 바벨론이나 다 이제 같은 이웃 나라요. 실은 이제 나중에는 한 나라가 된 거예요. Assyria man o Babylonia, makikita magkaiba ngunit naging isa ito. 여러분, 우리 그리스도인은요. 오직 그리스도 안에서 하나님만 섬기기로 결단을 내린 사람들입니다. Tayo ng mga Kristiyano, tayo yung gumawa ng pagpapasya na maglilingkod lang tayo sa Diyos, kay Kristo. 오직 그리스도 외에 다른 것 찾아 앞뒤 좌우 돌아봐서는 안 돼요. Kaya hindi dapat nalilingon ka sa likuran, sa harapan, sa kaliwa o kanan para humanap ka ng ibang bagay maliban kay Kristo. 아이고 내가 지금 어려운데 나의 도움이 어디서 올고 앞으로 동서남북 뭐 쳐다보고 세상 것 바라보고 이러지 말라는 거예요. Na halimbawa, nakaranas ka ng kahirapan, hirap ako ngayon sa buhay, at titingin ka sa kaliwa kanan, sa harap o sa likod, na maghahanap ka ngayon ng tulong sa iba. 하나님은 오직 그리스도 외에 다른 것 의지하는 일을 심히 가증히 여긴다고 지금 말씀하시고 계시잖아요. Na hindi dapat ganun, dahil sinasabi nga rito, ang pag-iwan sa Diyos o pagtitiwala sa ibang bagay maliban sa Diyos, ito'y kakaroon ng espiritual na pakikiapid.
그러면 현재 우리가 하나님을 떠나 다른 것들을 의지하는 영적 음행을 하고 있지는 않은지 한번 점검해 볼 필요가 있겠죠. Kaya't kailangan din nating suriin yung sarili natin kung hindi ba tayo nahuhulog sa spiritual na pakikiapid o kahalayan na ito dahil tayo ay nananangan sa ibang bagay maliban sa Panginoon. 여러분, 하나님 나라의 백성이 되기 전에 행하던 일들, 그때 꿈꿔왔던 것들 아직도 붙잡고 있습니까? 버리세요. Kaya kung pinangahawakan pa rin natin yung mga bagay na mayroon tayo bago tayo naging tauhan ng kaharian ng Diyos, dapat na nating itapon ang mga to. 오직 그리스도 붙들면 보좌의 축복 속에 내가 들어가는 거예요. Kung hawakan natin tanging si Kristo, papasok tayo sa pagpapala ng trono ng Diyos. 그러면 내게 맡겨진 현실 속에 내가 바야타스 삽니까? 바야타스에서 내게 맡겨진 그 일을 성실히 감당하며 오직 그리스도 안에서 말씀 붙들고 살면 되는 거예요. At sa realidad mo man ngayon, halimbawa tagapayatas ka, pangawakan mo tanging si Kristo at yung salita ng Diyos na ibinigay sa iyo. 그러면 오직 그리스도께서 나를 주관하세요. At ang mamamahala sa iyo ay si Kristo. 나는 그리스도의 사람으로 살면 되는 거예요. Mamuhay ka bilang tauhan ni Kristo. 여러분, 말씀을 마치겠습니다. Sa ating pagtatapos, 이스라엘은 어린 양 예수 그리스도의 피로 세워지고 피로 존재하는 피의 나라예요. ang Israel ay isang bayan na itinatag ng dugo ng tupa ng Panginoon Kristo. 반면에 이 세상은요, 피와 전혀 상관이 없는 나라예요. Ang ibang mga bansa ay walang ugnayan sa dugo ni Kristo. 반대로 이 피와 상관이 없는 세상은요, 요팔4사 흑암의 메인 사람들이에요. O kung walang kinaugnayan kay Kristo, matatawag sila na kabilang sa John 8:44. 그런 세상을 사모한다는 것은요, 그리스도의 은혜에 머무는 것보다는 세상에서 누리는 이것도 좋고 저것도 좋고 세상에 누리는 부여에 머무는 것을 더 좋아하는 것을 뜻해요. At ang ating pagnanais sa mga ganitong katulad na bansa ay ibig sabihin nais nating manatili sa kayamanan na nasa sanlibutan sa halip na manatili sa biyaya ni Kristo. 그리스도의 보혈, 피의 은혜로 가득한 십자가의 세계는 시시하게 보이고 비록 피의 은혜와 상관이 없다 할지라도 부요를 누리는 멋진 이 세상을 더 좋아하는 거예요. Na maraming tao na mas tinitignan nila na mas maganda, mas mainam na makabilang sila dito sa mga kayamanan sa sanlibutan na walang kaugnayan sa dugo o biyaya ng Panginoon Kristo o sa krus. 이것이 간음이라는 것을 오홀라와 오홀리바를 세워서 우리에게 밝히 보이고 계시잖아요. Malino na pinakikita ito yung Ohol at Oholiba na pakikiapid. 그러면 이 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 뭐라 말씀하십니까? Yun anong naisabihin ng Diyos sa atin. 오직 그리스도만 붙들고 그리스도께로 오라는 거예요. Pangawakan lamang si Kristo at bumalik sa Kanya. 우리는 어린 양 그리스도의 피로 출발했고 그리스도의 피가 우리를 존재하게 했다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Kung paano ang Israel ay nagsimula sa dugo ng tupa, dugo ni Kristo, dahil doon umiiral sila, hindi kalooban ng Diyos na bumalik sila doon. 피의 세계로 돌아오라는 거예요. Sabihin, bumalik sila sa daigdig ng dugo. 그리스도 안으로 오직 그리스도 붙으라는 거예요. Sa loob ni Kristo, panghawakan tanging si Kristo. 그럼 오직 그리스도 이 피의 세계는요, 하나님의 긍휼과 용서와 은혜와 이 하나님의 영광이 있는 거예요. Sa daigdig ng dugo ni Kristo, andun ang habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, at kapatawaran. 그러면 구체적으로 어떻게 살라는 말입니까? At sa particular, paano dapat mamuhay? 그래요. 오직 그리스도 붙들고 그리스도 예수님이 섬기는 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 그 말씀 안에서 오늘의 기도를 찾고 내가 살고 있는 주변에 내게 맡겨진 전도 대상자들을 섬기며 사시기를 바랍니다. Ay, mamuhay tayo panghawakan tanging si Kristo at ang salita ng Diyos, panalangin at ang mga nais natin ebanghelyo sa paligid natin. 그러면 모든 필요는 하나님이 공급하세요. Sige, isusupply ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. 오직 그리스도 안에서 사몬을 붙들고 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, o ipanghawakan niyo ang 3 days
kay Kristo lamang at pagtagumpay sa bawat araw. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. 오홀라와 오홀리바 북이스라엘과 남유다의 모습을 보이시며 우리에게 말씀해 주심을 감사합니다. Salamat po sa amin sa inyo na pinakita niyo sa amin ang Ohola, Oholiba, ang Hilagang Israel at ang Timog Huda. 멸망길을 갔던 오홀라와 오홀리바의 길을 다시는 따르지 않도록 저희를 붙들어 주옵소서. Panghawakan niyo po kami upang hindi namin sundan ang landas ng kapahamakan ni Ohola o Oholiba. 포로로 잡혀갔지만 에스겔이나 다니엘처럼 오직 그리스도 안에서 사몬을 붙들고 온 땅 살리는 하나님의 응답을 누리게 하옵소서. May maging katulad kami ni Daniel o ni Ezekiel na kahit naging bihag sila, pinanghawakan nila yung 3 days at ginamit nyo sila para sa pagliligtas ng mga nasa paligid nila. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.